Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napakasimple lang, tatakas ang lalaking ito. At, ang oras ay bukas. Bahagyang kumunat ang noo ni Luo Jin, at tumingin sa kasambahay. Minger, anong ibig mong sabihin? Master, napakasimple lang. Ano ang layunin ng pagpunta ni Han Sanchen dito? Gusto niya ng pagkain, bakit kailangan niya ng napakaraming pagkain? Ang dami niyang makakain na kabayo, pero hindi ba ito katawa-tawa? Kung gusto talaga niyang lumaban, dapat pumunta siya sa atin para lutisin ang problema sa kakulangan ng pagkain, sa halip na maghintay hanggang ngayon. Kung tutuusin, sinong commander ang hindi magplano ng maaga bago magsimula ang labanan? Magdala ng sapat na mga sundalo at pagkain. Kailangan mong maghintay hanggang matapos ang labanan. Para malutas ito. So, pagpapanggap lang. Naghahanap lang ng dahilan para humingi ng pagkain para sa sarili ko. Nagkatinginan ang mag-ama. Kahit medyo extreme ang sinabi ng kasambahay, hindi naman ito unreasonable. Sa lohikal na pagsasalita, ito talaga ang kaso. Hindi maintindihan para kay Han Sanchen na kapos sa pagkain, ngunit talagang nakaka-curious na bigla siyang humingi ng pagkain pagkatapos makipaglaban sa napakaraming araw. Kaya naman may kabuluhan ang sinabi ng dalaga. Marahil ay napakalinaw ni Han Sanchen na kahit na tumakas siya, malamang na hindi siya makakatakas sa pagtugis ng ganoon kadali, kaya kung gusto niya ng pagkain, maghanap ng magandang lugar upang itago ito, at walang makakahanap sa kanya. Tumanggo si Luo Jin, ngunit may tanong pa rin sa kanyang isipan, ang pagkain na gusto niya ay hindi bababa sa 10,000 tao. Kung kakainin niya ang pagkain ito ng mag-isa, ito ay sapat na para sa kanya habang buhay. Kaya, bakit kailangan niya ng mga buto? Hindi ba ito kalabisan? Ngumiti ang kasambahay, mukhang hindi na kailangan, pero bakit hindi ito ang magandang hampas ni Han Sanchen? Anong sabi mo? Ngumiti ang kasambahay at nagpatuloy, dahil sinabi niya ito, tila iniisip ng lahat na gusto ni Han Sanchen ng mga binhi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, iniisip ni Han Sanchen na siya ang mananalo, kaya natural na sumasang-ayon ang lahat. Magtiwala ka sa kanya at huwag maghinala. Sa isang pangungusap, talagang naantig ang puso ni Luo Jin. Sa katunayan, ang una niyang naramdaman nang marinig niya na humingi ng pagkain si Han Sanchen ay pareho, ngunit pagkatapos marinig ang mga buto, pinili niya kaagad na maniwala kay Han Sanchen, at kahit na inisip kung anong magic weapon ang mayroon siya laban sa kaaway. Now being reminded by the maid, I have to admit that what she said is very reasonable. Sa pag-iisip nito, medyo natahimik si Luo Jin. Hindi kaya ang kasambahay niya ang gumawa ng punto. Kung ito ang kaso, talagang pinaglaruan siya ni Han Sanchen. Hindi talaga alam ni Luo Yinger kung ano ang sasabihin, wala siyang kapangyarihang pabulaanan, bagamat malakas ang personal na emosyon ng dalaga, kailangan niyang aminin na totoo ang sinabi niya. Talagang mukhang isang matalinong tao ang gagawa nito. Pare, ano sa tingin mo? Tumingin si Luo Yinger sa kanyang ama. Bagamat hindi niya masabi na siya ay kinilig, at least nagsimula siyang magduda sa sarili, hindi alam kung paano siya magpapasya. Napakaliit, kaya paano ang luma? Puno rin ng mga tanong si Luo Jin. Ewan ko sa bagay na to. Oy, kalimutan mo na. Huwag mo na siyang isipin, hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Kapag nakatakas siya, I will sell my food to anyone at worst. Anyway, doble ang babayaran niya, and we will not bad. Kung manalo siya, magiging hero ako, at mananalo ako sa tax exemption in the future. As for the rest, wag na tayong mag-alala. Nitong mga nakaraang araw, labis akong nag-aalala, at talagang naiinis ako hanggang sa mamatay. Hanggang ngayon,
Ang isip ni Luo Jin ay magulo, kung wala siya, ito ay masyadong ups and downs. Sa isang sandali, naramdaman niyang tanga si Han Sanchen, kaya nag-alala siya sa kanya. Sa isa pang sandali, nalaman niyang nakahiga siya, kalahating patay sa galit. Ngayon, hindi na kailangang sabihin, nagsimula silang mawalan muli ng tiwala kay Han Sanchen. Kaya naman, sa halip na paulit-ulit na tumalon patagilid tulad nito, mas mabuting gawin itong malinis at putulin ang love thread gamit ang iyong mga kamay. Gusto ni Luo Yinger na magsimula ng isang pag-uusap, ngunit nang makita ang sinabi ng kanyang ama, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang masunuring sumuko. Bagamat hindi siya masyadong handang sumunod sa sinabi ng kanyang ama, kung tutuusin, may katuturan ang sinabi ng kanyang ama. Sa kasalukuyang sitwasyon na ganito, at ganito si Han Sanchen, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Nodding her head, hindi siya nakagawa ng ingay. Pumunta ka at umorder ng isang tao na ipamahagi ang pagkain sa bodega kay Han Sanchen. Utos ni Luo Jin, tumayo at umalis. At sa oras na ito, si Han Sanchen, pagkalabas ng Luo Mansion, ay may misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi siya bumalik sa restaurant, ngunit naglakad patungo sa isang tiyak na direksyon sa lungsod. Naglaho ang kanyang gwapong figure sa gabi. Makalipas ang halos kalahating oras, binibilang ng katulong na si Minger ang pagkain sa harap ng bodega. Ito ang mga butil na gusto ni Han Sanchen at itinalaga ng Panginoon ng lungsod. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagbibilang, karaniwang lahat ng mga kumpirmadong kalakal ay naikarga na sa kotse, at naghihintay silang may padala sa restaurant kung saan matatagpuan ang Han Sanchen. Han Sanchen, gabing-gabi na at kailangan mo pang humingi ng pagkain, at ang babaeng ito ay tumatalon pa rin sa labas ng ganoon kalalim na oras, karapat-dapat ka talagang mamatay. Pagkatapos magmura, tatalikod na sana siya nang makarinig siya ng tawa. Miss Minger, nakikita kong ayaw ng pamilya mong Luo na mamatay ako, kaya bakit ako mamamatay? Sa pagbabalik tanaw, biglang namula ang mukha ng alilang babae, ikaw na naman, Han Sanchen. Hindi kita nakita noong nagbibilang ako. Ngayon ay puno na ang sasakyan ko, at nandito ka. Obviously, biglang sumulpot dito si Han Sanchen matapos mawala ng kalahating oras. Para sa kanya, maaaring tamad lang si Han Sanchen, na naging sanhi ng sitwasyong ito. Hindi nakipagtalo sa kanya si Han Sanchen, at tiningnan ang nakaimpake na butil. Mayroong 10 cart, 12 tonelada, sapat na makakain sa mahabang panahon. Bayaran ang pera gamit ang isang kamay, at ihatid ang mga kalakal sa isang kamay, para hindi mo kailangang maging sakam. Nang makitang naglalaway si Han Sanchen, malamig na sabi ng katulong. Ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay, at pagkatapos ay naglabas ng isang amethyst card, huwag kang mag-alala, kailangan mo. Sige, ilagay mo na dito ang mga gamit mo, pwede ka nang umalis. Sabi ni Han Sanchen. Pagtanggap ng card, sinulyapan ng maid si Han Sanchen, ayaw mo bang ihatid namin ito sa isang restaurant o iba pang itinalagang lokasyon? Hindi na kailangan. 10 kotse. Galit talaga ako sa tanga na ito. Nakonsensya man siya at gusto niyang buhatin mag-isa, isang cart lang ang kaya niyang itulak. Paano niya maitutulak itong 10 kariton? Hindi kailangan mong gamitin ang iyong paglilinang para itulak ito. Sa pag-iisip tungkol sa walang laman na eskinita na iyon, ang lalaking ito ay nagtutulak ng 10 grain cart sa ere, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Kakaiba talaga, 10 kotse ay maayos, kaya kung ilipat ito ng aking sarili. Okay, iyon ang sinabi mo, ngunit huwag isipin na ang ating mga tao sa Luo Mansion ay hindi sapat. Ang ginagawa, don't worry, since I told you to leave, natural hindi kita masisisi. Okay, hindi namin pinipigilan ang sino mang gustong maging malakas, umuwi na tayo. Pagkasabi nyo ay agad namang ibinaba ng ibang trabahador ang kanilang trabaho at sumunod sa dalaga pabalik. Sa daan, ilang beses na ipinihit ng dalaga ang ulo, gustong makita kung may pinagsisisihan si Han Sanchen. Kung tutuusin, siya naman ang bumibili, at sinabihan din siya ng amo na maghatid ng butil, kaya kapag nagsisi siya at hindi niya nakita, sasabihin niyang wala siya sa huli. Ngunit nang makitang pinanood lang siya ni Han Sanchen na umalis, sigurado siyang baliw talaga ang lalaking ito. Nguso, habang pinapanood silang umalis,
hindi napigilan ni Han Sanchen na ngumiti ng bahagya. Kaagad pagkatapos, ginalaw niya ng bahagya ang kanyang kamay, at kaagad na 10 cart ng pagkain ang direktang ipinadala niya sa space ring. Matapos lumingga-lingga sa paligid upang matiyak na walang tao sa paligid, muling nawala si Han Sanchen sa gabi. Pagkaalis niya, lumabas agad ang ilang maitim na figure mula sa dilim. Itong Han Sanchen talagang pumunta dito para bumili ng pagkain. Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Aawayin ba niya tayo? Marahil, tulad ng sinabi ng batang babae mula sa pamilya Luo, gusto niyang tumakas para bumili ng pagkain. Sa anumang kaso, dapat nating iulat ang balitang ito sa espesyal na sugos sa lalong madaling panahon. Ang eksaktong gustong gawin ni Han Sanchen ay hindi natin dapat pangasiwaan. Tama. May ipapadala ako ngayon para ipakalat ang impormasyon, at iiwan ko ito sa iyo dito. Huwag kang mag-alala. Ang kinaroroonan ni Han Sanchen ay lumulutang, kaya mag-ingat. Matapos magpayo sa isa't isa ng ilang salita, ang magkabilang panig ay nawala din sa gabi sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, isang figure ang umalis sa lungsod, at isang figure ang humabol ng malapit sa isang tiyak na lugar sa lungsod. Pagkatapos maghabol ng halos isang kapat ng isang oras, halatang hindi niya moari, ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen? Dalhin mo ako sa buong lungsod sa lahat ng oras. Ano ba talaga ang gusto mo? Tama, pagkalabas niya sa kamalig, pinangunahan niya ang kanyang mga tao na sundan ng malapitan si Han Sanchen sa lahat ng paraan. Gayunpaman, bagamat hindi pa naliligaw ang mga tao, malinaw na pinaikot sila ni Han Sanchen. Sa sobrang inis niya, tumigil si Han Sanchen sa harap, at pagkatapos ay tumayo siya at naglakad patungo sa gusali sa loob. Mabilis siyang sumunod, ngunit nang tingnan niya ang lugar ay napatulala siya. Hindi kaya nalaman niyang sinusundan namin siya. Ang espesyal na sugo ay binalaan na siya ng 10,000 beses bago niya makalimutan si Han Sanchen, ngunit hindi niya dapat hayaang malaman ni Han Sanchen. Ngunit ngayon, inilibot sila ni Han Sanchen sa lungsod ng napakatagal, at ang resulta ay bumalik sa restaurant kung saan siya nakatira. Hindi ba't sinusundan ito ng kalungkutan? Captain, ano ang dapat nating gawin ngayon? Natuklasan na ba tayo, o napakaingat ba ng taong ito? Kung gusto mong mahanap ang isa sa dalawang sagot, lahat ay handang maniwala sa huli. Wala nang iba, dahil kung ito ang una, ito ay kanyang kapabayaan, at kung ang mga tao sa itaas ay alam ang tungkol dito, pagkatapos ay maaaring kailanganin nilang igalaw ang kanilang mga ulo. Natuklasan ka man o hindi, makinig ka sa akin. Hindi tayo nadiskubre ni Han Sanchen, ngunit mas mapagbantay siya, alam mo ba? Kung sino man ang maglalabas ng kanyang mga salita, lahat ay mamamatay. Oo, nang makita ang tugon ng lahat, nakahinga siya ng maluwag, huwag tayong maging pabaya, at agad na ipaalam sa mga kapatid sa ibang lugar. Kailangan pa nating mag-imbestiga kahit saan at mangolekta ng lahat ng uri ng impormasyon sa lungsod. Huwag magpahinga dahil lang bumalik si Han Sanchen. Oo, matapos maghiwa-hiwalay ang gang, nanambalik ang katahimikan doon. Pagkatapos pumunta ni Han Sanchen sa restaurant, bumalik siya sa kanyang pribadong kwarto. Marahan niyang isinara ang bintana, at saka humiga sa kanyang upuan. Sa katunayan, napakaraming tamad sa Yetian City, at kapag sinubukan ni Han Sanchen na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang makilala kung may mga tao sa paligid, madalas siyang bumalik ng walang kabuluhan. Natural, hindi mahanap ni Han Sanchen ang mga especially iyang iyon. Gayunpaman, hindi tanga si Han Sanchen, talagang hindi siya naniniwala na sa ganoong kalaking Yetian City, ang kabilang partido ay hindi magpapadala ng mga especially iya para sundan siya, kaya napakaingat at mapagbantay si Han Sanchen hanggang dito. Gayunpaman, gaano man kabante, alam ko rin na alam mo ang sinabi ko at ang ginawa ko. Ipasyal mo, dapat sobrang comfortable ka diba? Kaya lang, sa tingin mo ba ay kasing simple lang ng pamamasyal? Sana malaman mo na ang totoo sa oras na iyon, at hindi ka na masyadong maghihirap. Matapos ang mga salita, ipinikit ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at dahan-daang nakatulog. At habang natutulog si Han Sanchen dito, mabilis din lumipas ang oras. Hindi niya alam na ang labas ng tahimik na Yetian City ay puno ng bagyo at ulap sa mga oras na ito. Dalawang grupo ng malalaking tropa ang sumugod sa panig na ito ayon sa pagkakasunod.
At sa likod nila, may isang maliit na hukbo na nagsusumikap din patungo sa panig na ito. Malapit nang lumalim ang gabi. Bago magbukang liwayway, nasa lugar na ang lahat. Una sa lahat, ang milyong reinforcements ng kalaban ay dumating ng higit sa 1 oras na mas maaga kaysa sa inaasahan. Dapat ay madaling araw na sila dumating, ngayon ay madaling araw na. Ang milyon malakas na hukbong ito ay karapat-dapat din sa titulong leon, halos katulad ng mga lalaking nakaitim sa taliba, bawat isa sa kanila ay mukhang napakabangis. Elder, nandito na lahat ang mga tao natin, kailangan ba nating maglunsad ng pag-atake ng maaga? Malamig na ngumiti ang Elder, huwag kang mag-alala, nandito pa rin ang mga tao, hayaan mo si Han Sanchen na magkaroon ng kaunting espasyo sa paghinga. Sinabi ng espesyal na sugon na may nakakatakot na ngiti, oo. Gayunpaman, nagmamadali siyang sumulong at nag-set up ng isang posisyon sa labanan. At ang kabilang dulo, mabilis ding tumakbo si Chimeng sa gilid ni Lura Oxen, yumuko at magalang na nagsabi, Miss, dumating na sila, anong nangyayari ngayon? Sinasamantala ang dilim upang makapasok sa Yetian City sa dilim, hindi ito problema batay sa paglilinang at kakayahan ng grupong ito ng mga tao. Hanggat sumisikat ang araw at magsimula ang digmaan, ang mga taong ito na nakapasok na sa lungsod ay tiyak na itatapon ang kanilang mga helmet at baluti pagkatapos mapatay ng hukbo. Ito ang pinakamagandang solusyon. Hayaan mo silang tumayo. Ano, Miss? Kung maliwanag ang langit, walang alinlangan na mas malaki ang kawalan natin. Natatakot ako na kahit tayo ay. Matagal ko na itong pinag-isipan, at gusto ko talagang makita kung makakagawa ulit ng milagro si Han Sanchen, kaya, stand by and listen to my orders. Yes, umatras si Chimeng, ngunit mabilis din ang pagmarcha ng huling hukbo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!